Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong magiging guro, Binibining Shaling Banyas. Handa na ba ang lahat para sa ating topikong tatalakayin ngayon? Mabuti naman kung ganon. Kung kayo ay handa na, ay simulan na natin. Ang ating topikong tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga tradisyonal na porma ng dula sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga tradisyonal na porma ng dula sa Pilipinas? Simulan natin. Ang una ay ang komedya. Ang komedya ay ang katawa-tawa, magaan sa loob dahil ang tema at ang tauhan ay lagi nagtatagumpay sa wakas. Ang komedya ay nagmula sa Kastila na komedya ay isang termino mapapelikula man o entablado. Ito ay ginagamit kung saan ang mga nagsisiganap ay nagsasaad ng kasiyahan o lehitimong pagpapatawa sa bawat salitang mamumutawi sa kanyang bibig. Naintindihan lang ba, class? Okay. Ang komedya, class, ay isa na rin si Rene Requestas. Siya ay maraming pelikula na nagawa dito sa ating bansa. Kagaya na lamang ng ang sinabi ng kanyang guro sa kanya. Okay, Michael, sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Ang kanyang sinabi, kay Rami-Rami dyan, ba't ako po? Hindi naman pumatay kay Lapu-Lapu. Hindi ba nakakatawa sapagkat ang tanong ng kanyang guro ay, sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Pero ang kanyang sinabi ay, hindi, marami pong iba dyan. Bakit ako po? Hindi po ako mamatay tao at hindi po ako nakapatay ng tao. Sinasabi mo yan, baka makapatay ako talaga ng tao. Yan ang kanyang sinabi, hindi ba nakakatawa? Okay. Sa Pilipinas, maraming mga tao nagpapatawa, kagaya na lamang ng mga artista nasa telebisyon, kagaya ni Vice Ganda, at marami pang iba. Ang kasunod nating aalamin ay ang muro-muro. May kaalaman ba kayo o may ideya ba kayo tungkol sa muro-muro, class? Okay. Ang muro-muro ay isang adaptasyon mula sa dula sa Europa na tinatawag na komedya di capa y espada. Nag-ugat mula sa sagupaan sa pagitan ng mga Kristiyano at Pilipinong Muslim na ang makasaysayang laban na ito ay nagsimula sa ika-16 na siglo na Kristiyanong Malay, mga Pilipino sa Luzon at Visayas ay sumama sa pakikipagdigma ng mga Espanyol laban sa mga Pilipino-Muslim na nasa Timog. Naintindihan lang ba? Okay. At narito ang halimbawa ng muro-muro. Tingnan nyo, hindi ba mayroon silang ginagawang sayaw o humaga, dula, na kung saan ay nagpapahiwatig ng pakikipagdigmaan ng mga Kristiyano at ng mga Muslim. At ang kasunod ay ang Sarsuela. Binibining Zorlo, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Ang Sarsuela ay isang anyo ng dulang musikal na unang umulat sa Espanya noong ika-17 siglo. Binuo ito ng mga sayaw at tugtugin. Si Severino Reyes, o mas kilala bilang Lola Basyang, ay itinuturing na ama ng Sarsuelang Tagalog. Sarsuela o Zarzuela
ay isang dulang may kantahan at sayawan na mayroong 1 hanggang 5 kabanata. Ito'y nagpapakita ng mga sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa mga kwento ng pag-ibig at kontemporaryong isyu at ito ay impluwensya ng mga Kastila. Pantomima class ay isang sining ng pagganap na nagpapahayag ng kwento o emosyon sa pamamagitan ng galaw ng katawan, ekspresyon ng mukha at simbolikong kilos na walang salita. Halimbawa na lamang nito. Yan ang pantomima. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pakinggan nyo at tingnan. Yan ang halimbawa ng pantomima na kung saan ikaw ay nagpapakita ng galaw ng katawan, ekspresyon ng mukha, pero walang salita o simbolikong kilos na walang salita. Ang kasunod class ay ang balagtasan. Ano nga ba ang balagtasan? Binibining China, maaari mo bang basahin kung ano ang balagtasan? Okay, maraming salamat. Ang balagtasan class ay ang uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. Hinango mula sa pangalan ni Francisco Balagtas. Inilahad ang sining na ito ang isang uri ng panitikan na kung saan ipinapahayag ang mga saloobin o pangatuwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa huli. Unang nagsimula ang balagtasan sa Pilipinas noong Abril 6, 1954. Nangalikha ng mga pangkat na manunulat para sa alalahanin ang kapanganakan ni Francisco Balagtas. Okay, so si Francisco Balagtas ang ngalan ng balagtasan. Halimbawa na lamang ito. Okay, ano ba nakikita niyo sa larawan? Okay, batay sa larawan, mayroong dalawang panig na nandyan sa kabila at mayroon din dito. At mayroong tagapaghatol sa kanilang dalawa. Halimbawa na lamang nito, class. Ang paksa ay ano nga ba ang mahalaga? Ang lingwaheng Pilipino ba o ang lingwaheng Ingles? Okay, yan ang dalawang pagtataluhan nila o i-debate nila o pagngatuwiran. Kinakailangan na depensahan mo ang iyong sarili o ang iyong panig. Yan ang halimbawa ng balagtasan. Naintindihan lang ba? Kay class, naintindihan niyo lang ba ang ating mga tinalakay? Ano nga ulit ang ating mga tinalakay?
Yan ang mga tradisyonal na forma ng dula sa Pilipinas. Ano ba ang mga tradisyonal na forma ng dula sa Pilipinas? Ano nga ba? Una ay ang komedya. Pangalawa ay ang muro-muro. Pangatlo, sarswala. At ang pang-apat ay ang pantomina. At ang huli, ang panglima ay ang balagtasan. Kaya yan ang mga tradisyonal na forma ng dula sa Pilipinas. Nawaan ay matutunan kayo sa ating pinag-aralan. Maraming salamat.